Alright, magandang umaga na ho sa lahat natin ng mga viewers Luzon, Visayas at Mindanao all over the world. Welcome naman sa ating panibagong video, panibagong reaction, mga ka-action, mga kakamping. So pag-usapan lang ho natin itong banat ni Representative Renico dito kay Vice President Sara Duterte. Mga DDS, talagang iinit na naman ang ulo nyo dito sa banat ni Representative Renico dito sa inyong iniidolo na si Vice President Sara Duterte. Mahalaga po ito mga ka-action. Para sa akin mahalaga ho talaga ito. Dahil ito ay in general. Hindi po ito ay para sa isa lang. Hindi po ito ay para sa loyalista lang. Hindi po ito ay para sa kakamping lang. Hindi po ito ay para sa isang DDS lang. Ito ay in general ho ito na issue na dapat malaman ng taong bayan. O eto ho mga ka-action, panoorin po muna natin ito si Representative Renico sa kanyang sinasabi dito kay Vice President Sara Duterte. We'd like to emphasize, make no mistake, the previously impeached VP Sara Duterte is not an anti-corruption champion. Hindi siya pwedeng magkunwari na malinis dahil ang buong pamilya niya ay isa sa mga kurakot na dinastiya. Lumabas po yung audit report ng Office of the Vice President. And nakita natin yung glaring anomalies ng per unit cost ng ilang mga pinrocure na items. Meron pong CCTV cameras upwards 200,000 per unit ang cost. Dapat kita ko na yung force ko kapag ginamit yan. So, we're shedding no doubt doon sa sinabi staff error yung reason kung bakit ganun kataas yon. Staff error ba or blatant corruption? Hindi ka panipaniwala na may mga taong maglilista ng photocopier bilang laptop, lalo na at audit report nito. And we'd like to emphasize, make no mistake, the previously impeached VP Sara Duterte is not an anti-corruption champion. Hindi siya pwedeng magkunwari na malinis dahil ang buong pamilya niya ay isa sa mga kurakot na dinastiya. At itong nangyayari na paghuhugas kamay, hindi po umi-effect sa taong bayan. No? Rather than magpalusot, gaya ng ginawa po niya sa pagpapalusot sa confidential intelligence funds, sabihin na lang niya na pumarap po sa investigasyon ang kapatid niya at iba pang mga sangkot sa korupsyon. Clear po sa amin na on both sides may distrust sa kay President Marcos Jr., sa kay VP Sara Duterte, and that's why we're calling on all sectors na tuloy-tuloy po yung pagkilos natin. So yun na ho mga ka-action, mga kakamping, no, napakinggan na ho natin si Representative Renico ng Kabataan Party List. Alam nyo, sa totoo lang, direct to the point na ho tayo mga ka-action, mga kakamping. So itong regarding sa issue na ito na sa laptop, kailangan ho talaga yan maimbestigahan. Dahil alam nyo, pira ho yan ng taong bayan, galing po yan sa buwis natin ng mga ordinaryong Pilipino. Kaya nga ho tayo nagrarally at nanawagan para panagutin itong mga di umano'y sangkot sa korupsyon. Yan ang ating purpose, accountability. So, papayag ba tayo na ganito na ganito na ganito na lang? Instead na kailangan niya magpaliwanag. Wala namang problema, ang atin lang naman dito, ang katotohanan. Di ba? Ang katotohanan, kung ano nga ba talaga ang totoo. Kagaya ng usapin ng confidential fund. So, mahalaga ho yun. In general din po yun. Di ba? Dahil buwis din ng taong bayan yun. Di ba? At lahat ng mga project na pinupunduhan na galing sa buwis ng bayan, kailangan ho natin malaman ang katotohanan once na ito ay may mga anomalya. Di ba? O, tayo mismo na mga ordinaryong Pilipino, magboses ho tayo. Hindi po tayo pwedeng manahimik lamang. Di ba? Kasi ho, tayo ang apektado dito, hindi sila. Tayo na mga ordinaryong Pilipino. Ang kailangan lang naman natin dito, ang gusto lang naman natin na mangyari na maipaliwanag ho ito ng maayos sa atin na taong bayan. Ngayon kung mapaliwanag ng maayos at okay naman, edi walang problema. At least nalaman natin ang totoo. Di ba? Hindi yung, sus nako, ewan ko na lang dito sa mga ano na to,
Kapag kailangan ng investigasyon, ang dami nilang palusot. Oo, ang dami nilang palusot. Papayag ba tayo na lagi na lang sila magpapalusot? 'Di ba? O tingnan niyo po 'yun. Yung pag-invite kay Congressman Pulong Duterte. Oh, ano ang sabi niya? 'Di ba? Tama ba 'yun ang sinabi niya? Ipira ng taong bayan yan eh. Kailangan din niya ipaliwanag ho yan sa atin. Di ba? Hindi pwede yung sabihin niya na ganito, ganyan. Hindi pwede yun. Hindi po siya exempted para sa akin. Di ba? Kailangan ho talaga din imbestigahan yun para malaman ng taong bayan. Di ba? Ika nga may kasabihan. Ano ba ang ikinakatakot mo kung wala kang tinatago? Di ba? O, dapat harapin nila ito. Yung mga ganitong mga issue, lalo na dito sa usapin dito sa laptop na yan, sa confidential fund na yan. So, kailangan ho talaga yan, may paliwanag ni Vice President Sara Duterte. Ang kailangan naman lang natin dyan, paliwanag. Di ba? Para malaman ho natin ang katotohanan. Hindi pwede tayong manahimik lamang dahil tayo ang apektado at tayo ang kawawa dito, mga ka-aksyon, mga kakampeng. No? So, alam naman po natin, si Mr. President Bongbong Marcos ay talagang nakikita ho natin kung gaano kapursigido na mapanagot niya itong mga di umano'y sangkot sa anomalya sa flood control project. So ano bang pwede natin na gagawin para makatulong tayo? Ang suportahan ang kanyang advokasya, ang kanyang gusto na mapatunayan sa atin na taong bayan na wala siyang sisinuhin. 'Di ba? Kaya tuloy-tuloy lang ho dito sa mga usapin na mga issue na mga halimbawa kung ano-ano man dyan, basta kay issue at may kinalaman sa pundo ng bayan, so kailangan ho natin magboses. Di ba? So yun lang ho mga ka-action, mga kakamping no. Gin-share ko lang ho sa inyo yan. Maraming salamat po sa lahat natin ng mga viewers, Luzon, Visayas at Mindanao all over the world. Ako po ang inyong lingkod, si The Action Man. Have a good day, everyone!